Manindog ang tanan. Ang tanan, excited na modayig sa atong buhi nga Dios. Ato ipakpak ato mga kamot. Everybody, clap your hands. Come on, clap your hands with power. Come on, everybody, come on, clap your hands. Sa likod. Come on, clap your hands. Come on, clap your hands. Hey, 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 hey. Come on with energy. Come on, everybody. Hey, 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 hey. Come on. I praise in the valley, praise on the mountain. Come on and sing with me. I praise when I'm sure, praise when I'm doubting. Come on. I praise when outnumbered, I praise when surrounded. Cause praise is the waters my enemies drown. Come on, put your hands up. Come on, everybody. Ato itaas na mga kamot. I've got a reason to praise the Lord of my soul. I've got a reason to come on. I praise when I feel it, and I praise when I don't. I praise cause I know you're still in control. Come on. My praise is a weapon, it's more than a sound. Come on and sing. Oh, my praise is the shout that brings Jericho down. Come on, come on. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord of my soul. I've got a reason to I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? Come on, praise, praise the Lord. Come on and say, I praise when I feel it. Come on and sing with me. Come on, everybody. I praise cause I know you're still in control. Yes, Lord. My praise is a weapon, it's more than a sound. Oh, my praise is the shout that brings Jericho down. Come on, put your hands up and declare. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise. Come on, everybody. I've got a reason to come on, declare. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? Come on. Praise the Lord of my soul. Come on, let's declare this. Atong sigawan si Lord. Atong pakpak, atong tarungan, atong pakpak. Come on, kanang with power. No, kanang with kanang naay kasing-kasing ang pakpak ang pagdayig. Come on and sing, let's sing. Now all of my praise. Come on, everybody. Our victory dance, I will dance out in faith. I will crush this. Come on. Now all of my feet, I will turn into praise. Shake off this world as I sing out your name. Our victory dance. I will crush disappointment and break every chain. Now all of my fear, I will turn into praise. Hey, our victory tells. I will crush disappointment.
hands. Ang tanan mo bakbak sila mga kamot. Come on everybody, everybody, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Come on, atong kantahon with all the heart. Now all of my praise I will turn into. Shake off despair as I sing out your name. Our victory dance, come on. Come on. Now all of my faith I will turn into praise. Shake off despair as I sing out your name. Our victory dance. I will turn silent faith. I will crush disappointment and break every chain. Come on. Shake up this world. Have victory test. I will turn silent faith. I will crush disappointment. Break every chain. Come on. Come on. Yeah. Hey. Come on, let's sing everybody. Now I've got a reason. Declare this with all your heart. Come on, everybody. I won't be quiet. My God is alive. How good? Come on, everybody. I won't be quiet. I won't be quiet. Come on, everybody. My God is alive. How good? Come on, one more time. I won't be quiet. I won't be quiet. I won't be quiet. Come on. My God is alive. Come on, sing praise. Praise the Lord. So, come on and shout hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. We thank you, Lord. Indeed, Lord, we praise you, O God, in this place, O God. Kalipay na mo, Lord, nga mudahig diha kanimo, Ginoo. Mo na ang katagbawan sa mong kinabuhi, Lord, is to worship you, Lord, for you deserve, oh God, our praises, oh God. Come on, church, let's worship the Lord. Feel the presence of the God. Holy Spirit, we invite you. Hallelujah. Come on, raise your hands. Feel the presence of the Lord. Yes, Holy Spirit, we welcome you in our hearts and our minds. I was a wretch. I remember who I was. I was lost. I was blind. I was running out of time. Sin separated. The breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your side. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owe. Broke my chains, freed my soul, and for the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Oh, Jesus.
my place, laid inside my tomb of sin. You are buried for 3 days, but then you walk right out again. And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has you washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious. Oh Jesus, there is nothing stronger than the wonder working power of the blood, that calls the sons and daughters. We are ransomed by our Father through the blood, the blood, the blood. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood, the blood, the blood, that causes sons and daughters. We are ransomed by our Father through the blood, the blood. Say thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into. Come on, say it again. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, you wash me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious. Oh, walang mas lalakas sa kapangyarihan ng iyong dugo. Jesus, kami ay iyong tinawag at kami ay tinubos ng iyong dugo. Jesus, walang mas lalakas sa kapangyarihan ng iyong dugo. Jesus, kami ay iyong tinawag at kami ay tinubos ng iyong dugo. Jesus, Jesus, salamat sa iyong dugo. Jesus, salamat, nilinis mo. Jesus, salamat, buhay ko nilinis
name. We magnify your holy name. And we thank you indeed, Lord. We thank you sa imong hamili nga dugo nga naghatag ka namo gyud sa sure nga kadaugan. Even sa among kaluwasan. O salamat o Dios nga niini nga taknaa madayo mapadayon pa namo nga mailhan ka. Ug unsa ang imong gibuhat sa among mga kinabuhi Ginoong Hesus. Even as we listen to your word. Salamat sa imuhang dihog sa matag usa. Mabati namo Ginoo ang imong mga pulong alang gyud kanamo. I pray, O God, for, O Holy Spirit of the Lord, for your special nga pagdihog, ibin sa imong ubos nga alagad. Magadala sa imong mga pulong. Salamat, O Dios, nga ibin sa matag usa, nga magapaminaw ni ini, masabtan ngayon sa yano nga pamaagi. Dalaygon ka, O Dios, sa among mga kinabuhi. I believe, Lord God, and I pray, and I declare nga, sa kung sa man ang kabugaton, nga ilang ginadala karon kung aduna man ugaling, O God, salamat kayong taknaa, mahimong mapagaan. Ang ilaha Ginoo nga mga ginadala nga mga burden. Ug salamat O Dios nga nining ang taknaa ug nining adlaw mabati gid nila ang kadaugan. Ug ila Ginoo magmanifest ang sa ilahang mga kinabuhi O Dios. Ang imong gihatag kanila nga shalom nga na sa ilahang mga kinabuhi. Ug salamat nga padayon nga ang imong mga katawhan nga himayaon ka even sa walay katapusan kay angayan ka, O Lord God. Yours is the glory, the honor, the power. Everything, Lord, belongs to you. Kung angayan lamang ka Ginoo sa among pagdayo ug pagpasalamat. Dalaygon ko, Diyos, sa among mga kinabuhi. Pang tanan mga anak sa Diyos, mag-iingon na Amen! Amen! Hallelujah! Maglingkod ta. Salamat sa Ginoo, no, nga padayon ta sa ato ang series karon, The Victorious Christian Living. And we believe and I congratulate, no, sa mga leaders nga nagpadala sa inyohang mga participants sa atong divine appointment nga nahuman kagainang buntag. Salamat sa Ginoo nga padayon ka gamiton sa Ginoo, gamiton pa gyud ni Lord. I say to you congratulations, no, for a job well done. And I really believe nga sa sunod pa nga mga Domingo o sunod pa nato nga mga DA, no, mag-multiply pa gyud ug magdoble ang atong gipadala sa atong divine appointment. The more nga ang atong katawhan, no, kamo nga mga leaders padayon, no, nga mo-conquer sa mga teritoryo nga giandam sa Ginoo para sa inyo. I really believe nga makabot gid atong gina-pray ug atong gina-declare no nga revival gyud nga mahitabo diri sa tibuok Davao City, mag-una diri sa the bloodiest part of Mindanao. But eventually, atong tan-aw na kini mahitabo sa tibuok Pilipinas. Amen? Mahimo kang kaparte ni ini. Mahimo kang kaparte ni ini. Nga dako nga pagabuhaton sa Ginoo nga revival in our whole nation, the Philippines. So, nganong sigurado ta sa ato ang mingon ka victorious Christian living. Because as atong nahibalaan last time though that the devil is already destroyed. Ang tanan niyang mga ginabuhat, it's already destroyed. So sigurado ta sa ato ang kadaugan. Sigurado ta for our victorious Christian living. Amen. We know that sa atong last Sunday atong hibalaan that we were created for dominion. Amen. We were created for dominion. Klaro kaayo na. Taklaro ana. No, Genesis chapter 1 verse 26, first chapter pa lang in the first book of the Bible. It has already been said there that we were made in the likeness and the image of our God, our Creator, and He commanded us to let kita daw kuno ang mag-rule. Let them rule and have dominion over all the earth. Amen. Ganun sa paghimo niya kanato, we were made a little lower than of the angels. Imagine ka na, anak. Gamhanan kayo ang mga anghel. Isa ka bunal, isa ka
tigbas lang ana sa iyang espada, 10,000 ang pwede niya maslay. O kita daw kuno, we were made a little lower. Hallelujah. And God made us to rule and have dominion over all the works of the hands, no, of our Creator. And in Hebrews chapter 2 verse 8, and also Romans chapter 16 verse 19, atong makitaan dito that God has already put everything under our feet. Gibutang nga tanan nga ilalom sa ato ang mga tiil. Mao na nga bisan pa og feeling nimo kaliyo ka lang, nara ka sa tiil. Miyon ko sa imo igsuon, still the devil is still under your feet. Amen ang Biblia nagsulti ni ana. Kaklaro ana. Nya ikaw magpadaog-daog ka lang, ayaw nagsugot nga magpadaog-daog ka. But we know that the story, nganong na sad story of the great no nga bungad sa atoa in Genesis chapter 1. Because we know that in Genesis chapter 3, man fall. And because of that, man lost dominion tungod sa iyang disobedience ug tungod sa deception no sa enemy. Hibalutang ang Biblia nasulti kanato that Satan, he was originally, gi-create siya as a beautiful and anointed cherub or angel. Si Satan, he was Lucifer. And he was probably choir master siya dito sa langit. But ang kaparat niya, because he had great ambitions, nga siya ang mag-rule sa kalibutan. Gusto niya nga mag-rule sa kalibutan, but the dominion and the authority and the rulership was already given to Adam and Eve. And because of true pride and rebellion, si Satan, he fell from his heavenly position sa iyang kagwapa, kay beauty, mga ibutang dari, in his heavenly position of beauty, authority, and power, nahulog siya. Gana si Ginoong Hesus, niingon siya dito in Luke chapter 10, verse 18, niingon siya dito, I saw Satan fall like lightning from heaven. And from that fall, ang next nato makitaan, that he appeared in the Garden of Eden in the form of a beautiful serpent. Naangyo mga tao, pag makita kag serpente o makita kag bitin, di ba mo kag mahadlok? Uy, mahadlok, sibat yung gaoy. Pero para sa mga tao, no, nga ang ilahang mga, gusto ko ang mga animal, exotic animal enthusiast, naku, they will say really nga, no, ang bitin, beautiful. But siguro sa una, beautiful yun. Kung yung nindot yun, o gwapo yun tanawon siguro ang bitin. No, ikan probably na siya ay makatindog siya, makaistorya pa. But that beautiful serpent lies the evil purpose of Satan. In a wise and clever way, sa inatik-atik niya, he sought to take away gikan kang Adam ug Eve ang right to rule. The right to rule. Nga kanang right to rule, it was given to Adam and Eve. Or ditas gihatag yun na sa mga tao, dili sa mga anghel. O gikuha na, giplanuhan niya og maayo, og pinaagi sa iyang pagplano, nakuha gid niya ang dominion, which has been given to us, no? As co-regents supposedly of the overall the creation. Now, man, insya din he could not overpower or force himself upon the first member of God's family already at that time sa pag-ani niya din Di na niya maporsa ang iyang kaugalingon nga siya ang maghari. Adam and Eve na sila authority o rulership magihatag sa ilaha over all the living creature ato nga panahon na, including sa iyaha, including sa serpente. The only power, kabalo mo, ingani ni siya. The only power that Satan had at that time is the power of influence.
Tanaw na unsa ka power ng influence. Ug mao na ang naa sa iya kabalo siya sa power of influence. Ang iya lang yung mabuhat atong panahon was to seek influence ngana sa ilahang mga behavior, sa ilahang mga nilihukan, sa ilahang mga kinaiyahan. Moro gito iyang pwede mabuhat, i-influence lang niya kaya di naman siya maka-overrule over the tao o Adam o kang Eve ato nga panahon na. Ug kung saon niya nga ma-influensyahan niya pinaagi sa bakak o sa pag-ilad, no? Lies and deception. Therefore, niadto siya kang Eve. Sa diha nga si Eve naginusara. Alisod po dahil gaay niyo maginusara gining asawa, no? Murag maigo masataan ni, oy. But I realized that dihang niadto gyud ko sa travel ko from here to from Davao to Cebu, then Cebu to Bohol, then Bohol, Berapog, Cebu, then from Cebu I went to travel ko paingon sa Zamboanga. So, ang akong biyahe adto by car, by vehicle, by ferry, by plane. Kasi klase na nga sasakyanan, nga masakyan. And with that, no, paigan sa Manila, pabalik na po diri sa Davao, and I was all alone. And I realized nung lain di ay, Dinidulas siya ba? Sige naman kung biyahe nga ako kaisa. But at the time, good, when I reached dito, siguro tungkol sa Kakapoy, and when I reached in the hotel na dito na sa Manila, I realized nga, laoy, ingani good siguro nimo, pag abot nimo sa balay, kung na akong balay lang nimo ba, nga ikaw ra isa, kalain na, good, ay ano nimo, ginasara ka, no? But it's actually by your choice. It was my choice to travel alone. Pati yung dili ko strong, independent woman. I'm a strong but dependent on God woman. Di ba? Kay dili gyud sa panahon nga mag-inusara, niha day ang mga tentasyon. Diya ang strong nga temptation. Na, og tanawa si Eve. In a very sly and subtle way, gitanuman, he planted, the enemy or Satan planted seeds of doubt nga na sa iyang kasing-kasing. About sa gugma sa Dios, about sa pag-care sa Ginoo sa ilaha, and even sa authority sa Dios nga na sa ilaha. And finally, napatuog niya si Iba. So lahi mo na nga bisag kumidya lang nang ginaingon ni Bishop nung sexy lagi ka ba? Muna mga bana, istorya hataw na inyong mga asawa. Mga sexy sila. Gusto ko sa siksik na. Itanawa, gamay lang niya nga, ba? Sexy lagi karon ba? Blooming lagi karon ba? Primero to, maragwa pa kayo na minaw si Iba, pero pagkalaguyal, gikiliti naman siya. Nga niya, anak naman na yun nga ba, malagi niingon si Adan sa ako. Halak ka. But in all honesty, mo ni ang nahitabo, no, probably dili gito intention. He was just deceived. He finally got her to believe, na ang enemy got her to believe that he was right and God's word was wrong. And as a result, gipilit niya nga mukaon siya sa bunga, sa kahoy, sa the tree of the knowledge of good and evil instead of the tree of life. That was sad. Adam was not deceived. But tungod siguro sa iyahang pagmahal, sa iyahang nag-inusarang asawa, siyang wala narabagyung ko ilaing babae nga naadari karon diri sa Garden of Eden. Murag si Iba narabagid ni.
Nga niingon na bagay nga sa dihang mo kaon mi ani mga matay gyud mi. Ug di ko mo kaon ani karon ako rang asawa mahawa sa ako. So iyang gihimo ni kaon na lang pud siguro siya. He chose to follow Eve into her fallen state. And the sad results were, number 1, the lost covering and authority of God. Because of that disobedience, tungod kay na-deceive sila, nagi-resulta. Every action, nagi niya siya equal nga reaction. And the result was that, number 1, they lost the covering and authority of God. They came out from under the covering of authority sa Dios and the image of God nga naa sa ilaha na medyo na marred. Ang imahe medyo na blurred na. Di na kayo maklaro ang imahe sa Dios kanila. Especially ang authority nga gihatag sa Ginoo kanila. And because of that, they lost the right to rule. They lost their right to rule over all God's creation nga mao gid ang pinakauna nga gibuhat o gisugo sa Ginoo kanila. They were the ruler. They have to take dominion. But they lost that right to rule because of disobedience. And because of that, kay nawala naman sa ilaha ang katungod nga sila ang maghari. They already came under a new authority. Na under na hinoon sila sa bag-o nga otoridad. They came under the authority of Satan himself. Ang serpente nga gigamit si Satanas kahibalo gyud ta. Ug sa hitabo, sa diha nga nahitabo to, Satan was very quick. Abtik kaayo. Gikuha dayon niya, gi-pick up dayon niya. O unsa man na siya, gikuha dayon niya. So may pick up. Gipunit, yun. Gipunit dayon niya. Ang scepter, ang baton that slipped from the hand of Adam and Eve. Usa pa yang gikuha, dili lang kay katong scepter. But also the crown nga nahulog gikan sa ilahang mga ulo. Kini nga mga symbols of authority were now rightfully kang Satan na at that time. In chapter 3 of Genesis, the devil had taken over the dominion, hatibuok kalibutan, as he had desire. Kay mo to iyang desire. Nidaog siya, not by force. Dito kay iyang giilog o iyang gigera o nakipag-away siya kang Adan o kang Eva. But iyahang nailog ang authority, the scepter, and even the crown. And not only that, but the keys of the kingdom. Nailog tanan. But it was not, wala to siya niya, gilot, kay nakigera, nakiglaban pa siya. He got all those symbols of authority, pinaagi sa deception. The right to rule over God's creation had shifted gikan sa tao, ngadto sa serpente o ngadto kang Satanas himself. Sumuot ang consequences. It was a sad story. But wala nag-end ang story dito. The story, the journey of God's plan of salvation has just begun. Because God planned to restore the dominion. Gusto niya ibalik ang paghari sa tao nganhi sa kalibutan. You know, Satan, wala lang si Satanas nag-deceive niya ang uban, but he was also under deception himself. Nagtuo siya nga, na-deceive niya. Ngisi na siya, na-deceive niya ang kaaway. But wala siya nakamatikod nga, he is also under the deception himself.
Siya po di ay na-deceive. Siya po di ay giilad niya ang iyang kaugalingon. Nagtuo siya nga naa siya, he was already right. When actually he was wrong. He really believed that he had won a victory of both over God and man. There was, however, ang wa na hibali, an aspect sa nature sa Ginoo nga wala niya sabti o wala niya mahibali. Ug unsa na siya nga nature nga naa kay Lord? Grace. That nature, aspeto sa nature sa Lord is called grace. Amen. Now, ako'y plan karon Bible reading plan that is talk about God is a God of second chances. He is really a God of second chances. Ug mo na iyang gibuhat. Ug nganong namuhatag siya og second chances sa mga tao nung feeling nila nagkamali sila o wala na hopeless ng ilahang kahimtang? Because that is God's nature. Nature gyud sa Ginoo nga grasya gyud siya. Grasyoso siya. Maluluyon siya. Nga bisag unsa pa man ang ato ang nabuhat, naapagitsansa nga mabalik nganha kaniya. Amen. The grace is based on an unselfish love that seeks to redeem. Kung unsa ang nawala, no matter what it might cost. One redeems or buys back only things nga naay value. Hinuduman nato ni, ang usa ka tao i-redeem lang niya ang usa ka butang no. Iyahala na siya nga i-buy back o i-redeem kung kana siya adunay value. Naa na siya worth. And in the case of man's life, ang value o ang price sa pagpabalik sa atoa was the death of another man. And that man was called the Son of Man. And I am sure, si Satan had not counted on God nung wala gid siya makasabot that God would actually go so far to give His one and only begotten Son. Our Lord Jesus Christ, for us, kita nga mga tao nga nahulog na og hopeless probably ang nga panahon na. Yet, mao to ang gihimo sa Amahan. That gift had been given even before man had been created. The Bible says, even in Revelation chapter 13 verse 8, the Lamb slain from the foundation of the world. So makita nato nga wala pa gani mingunta God in His sovereignty. Dili man niya mingunta giplano nga mahulog ang tawo. But He knew. He knew because sa iyahang omniscience. Tungod sa iyahang, because He is an all-knowing God. Kabalo siya kung unsa ang mahitabo in the future. Nakahibalo siya nga ang tao mahulog. Apa nakahibalo pud siya nga dunay solusyon. That's why dito pa lang daan wala pa nahimo ang tao since the foundation of the world pa. Nakaplano na ng daan. Diha sa overall plan of God nga naay manuluwas nga moabot. Naay gitawag nga Son of Man. This means that God in His foreknowledge nakit-an niya that man would sin ug nagkinahanglan og manluluwas. Ug si Ginoong Hesus was chosen for this purpose before man was even created. Unsa gisulti sa 1 Peter chapter 1 verse 18 to 20, God paid a price to save you from the empty way of life. However, you were not redeemed with something that will pass away, like silver or gold. You were bought back with the precious blood of Jesus Christ, a pure and perfect Lamb. Hallelujah!
Mao na ang price sa ato ang redemption. Christ was chosen for this purpose before the world was made. But He was revealed and shown to the world in these last times for you. Power. Amen. Before the world was made, gipili na siyang daan para ni ini nga purpose. Ang purpose ni ini, kita ma-redeem, kita mabalik, kita ma-restore diha sa ato ang original nga position of dominion. Hallelujah! When man fell, God did not change His mind about His plan for a beloved and a royal family. Buti pasabot, misag unsa pa man ang mahitabo, ang destiny o ang miyong ko, dili gidi ay mo define. Wala na define sa deception sa yawa o sa frailty sa tao nga nailad lang intawon ang iyahang destiny. Inga na bro ta no? Moagi man ta grabe no nga mga pagsulay o pagsaway. Hinaot na dili ta ma-define ang ato ang pagkatao, ang ato ang destiny, ang ato ang nature, ang ato ang calling, pinaagi sa mga sulti-sulti sa uban, ug sa ato ang pagkamali sa ato ang mga kinabuhi. Amen. Ug mao nang gibuhat ni Ginoo, gipakita sa Dios nga sa ato nahagbong ta, yes. But God did not change His mind about His plan for a beloved and a royal family. According to what His word said, no? For our gifts and calling, no, ang atong gasa o ang ato ang tawag is irrevocable. Kabalo ba mo unsa ng irrevocable? Dili na siya ma-change. Sa insurance, ang tawag na cannot be changed unless nga kamong duha, no, ang imong beneficiary, ang imong claimant, mo pirma pod. Mao na irrevocable. It can never be changed. Ug mao na itong makita dinhi, wala na bag-o kung unsa ang plano sa Ginoo alang sa iyang hinigugma o gitawag niya nga royal family. Amen? We are of royal family. Dili na kay mga Pilipino ta nga naay dugong maharlika. Diha sa overall plan of God, gusto gid niya og pamilya, a royal family. Gusto niya og pamilya, og kada nga pamilya ikaw og ako. Kaya ikaw ug ako, membro sa royal family. That's why it was still His purpose to fill the whole earth with sons and daughters whose lives would reflect the beauty of their God. Pagka-power no? It was still His purpose, mao gyapon ang iyahang tumong nga puno niya ang tibuok kalibutan sa iyahang mga anak, sons and daughters, nga ang ilahang mga kinabuhi mo reflect, mo padayag sa kaanyag sa ato ang Dios. Hallelujah! Nga mapadayag sa imahe sa ato ang Dios. O pinaagi sa iyang gugma, o pinaagi sa gugma ni ini nga mga tao, this royal family, their love and obedience, the glory of God's kingdom would yet cover the whole earth as the waters cover the sea. Amen! Mubita ng kinahanglan yun nga, ang atong gugma sa Ginoo, dili na dapat na siya mabag-o. Magkinaon sa may magkamali man ta, pero dapat ang atong gugma sa Dios mao na dapat nato mawala. Lord, I might not be perfect, but my love for you is perfect. Because overall, Lord, ikaw paghihapon ang number one. I love you with all my heart, my soul, my whole being. Ug pinaagi ni ana nga gugma nimo sa Dios. Ug even ang imong obedience gana kaniya. Di ba kung nahigugma daw kuno ta, ma-obey ta, if you love me, you will obey my commandments. Ug pinaagi daw ana, mingon siya dinhi, that with that, through our love and obedience, ang himaya sa Dios, the himaya of His kingdom, the glory of God's kingdom would yet, salamat sa Ginoo, kung mahitabo ni nga doon
great nga revival nga mahitabo sa tibuok no nga Pilipinas. Power kaayo ni. Makita nato that the glory of God's kingdom will cover the whole earth as the waters cover the sea. Na-envision na ninyo na? Nga muraog ka ng kalayo no ang glory sa Ginoo muraog kalayo nga mo consume. Magsugod sa gamay nga lugar. Magsugod sa gamay nga syudad sa Pilipinas nga mao ang Davao although di man ta pinakagamay. But with that, ang himaya sa Diyos mo cover sa tibuok kalibutan. O siya man nagsulti ni Ana, that His glory will cover the whole earth as the waters cover the sea. Yes, hallelujah! The scepter would again return to the hand of men. Ug mauna ang giplano tanan sa Ginoo, giplano tanan sa Ginoo na nga bisag sa ingana pa lang pagsugod pa lang nga ang tao nakasala, giplano na niyang daan nga ibalik gid niya ang dominion and authority, ang scepter and even the crown will be returned back to man, to mankind, to the human being. Hallelujah! Umauto nga iyang gipada, the seed of the woman. Even in Genesis chapter 3 verse 14, gisulti dito dangdaan, and the Lord said to the serpent, because you have done this, you are cursed above all the animals. Gideklarahan na daan, ngadto sa silot nga gipahamtang kanila, naagay silot pag makasala ka. And although gisilutan si Adan, gisilutan si Eva, apan di gid pwede. The wicked will not go unpunished. And that's why, even sa panahon nga ang serpente na ang midawat, giingnan siya, because you have done this, you are cursed above all the animals. From now on, you and the woman will be enemies. Mao gid ini nga ang kabalo mo unsa la day panghadlok sa mga bitin? Babae. Hadlok na sila mga babae. Power. Isulti ang daan. Mga babae, ikaw ug ang babae magkaaway na gyud mo. This will also be true of all of your seed. And her seed, ang imuhang, ang mga anak nimo is anak sa mga demonyo ug ang anak daw kuno sa seed of the woman. Pero tan-awa na dire. Dito pa lang daan, makita na nimo nga aduna nay gilatid na daan sa iyahang kapalaran nga siya gyud mapilde sa seed binhi sa babae. Iyon siya dire, you will strike his heel, but he will crush your head. Hallelujah! The seed of the woman, dili lang na siya nag-refer, no? Sa usa ka tawo, but refers to the family line from which our Lord Jesus would come in His humanity sa iyang pagkatawo. The serpent, ang bitin, is told nga iyang paako, no, ang tikod sa seed of the woman. But the wound, dili siya mahimong gitawag nga fatal. In a final way. Probably, ma-fatal niya, but dili ingon nga final na ang story. And this is the reference to the death and resurrection of our Lord Yahushua. Death could not keep Jesus in the grave. So iyang napaakan ang tikod. Pero ang kamatayon dili nakahimo kang Ginoong Hesus nga nagpabilin siya dito sa mga lubnganan o sa mga kalibutan sa mga patay. Kaya ang atong Ginoong Yahushua
na banhaw pag-usab. Hallelujah! That is our hope. That is our blessed hope. The seed o nga atong matanaw diri nga ang atong Ginoong Hesus o Ginoong Yahusha gigamit niya ni nga okasyon sa iyahang kamatayon aron nga si Satanas iyahang tumban ang iyang ulo. And this refers to the fatal wound from which there would be no recovery. Pag ang imuha na ganing malata na gani pagtunob sa tiil, pag malata na gani na siya, that is what we call symbolic na siya nga wala na recovery alang nimo. Pildi na ka. Amen. Naabalay wa na'y ulo. Literally murag wala na'y ulo. Kay nalata naman. Ug mao na gibuhat ni Ginoong Hesus sa diha nga siya adunay consequence no sa pagpaak sa iyahang tikod sa seed, and he died apan gigamit to niya nga avenue nga iyahang adto gisulong niya ang underworld. Ug dito niya nakita ang naglingkod sa iyang trono, ang hari sa underworld. Even Satan himself ang naglingkod sa iyang trono. O gikuha ang scepter, gikuha ang corona. O kung saan ito gikuha niya? The keys of the kingdom. Hallelujah! Again, the phrase crush your head has an added meaning and of great importance ngani sa ato ang tema sa authority. Ang word nga crush your head nga gisulti o gideklarada daan in Genesis chapter 1 and Genesis chapter 3 nga maoy mahitabo sa serpente nga ang iyang ulo malata gid siya. Kana siya adunay gitawag nga great importance sa atong tema karon sa authority. Because the term nga ulo includes the thought of headship. Headship or governmental authority or covering. Mao na ang meaning na siya sa ulo. Ug si Apostle Paul gigamit na niya nga term in setting forth the lines of spiritual authority and responsibility. For example, gigamit niya na in 1 Corinthians chapter 11 verse 20 ingon siya, "And I want you to know that the head or the governmental covering of the woman is man." Klaro gid kayo ni. Amen. Wag tayo mahimo ani mga babadje. So kung saan pa to ka bright, sa kasama pa to ka mingon ta siguro ta mas edukado ka kaysa sa imuhang nabana. Still, klaro kayo that in 1 Corinthians chapter 11 verse 3, the head or the governmental covering of the woman is man. Asa man ang mga babae nga miingon, amen! Huwag di mo dawat. Our governmental or our covering is our men. So dili kita pwede anang miunta nga, I am a strong, independent woman. Because our covering or our governmental authority gikan sa atuang mga bana. Mubito lang nga, pag mingon si Bishop, okay, wali ka, ani nga service. Ha, ako naman, ayaw na pa nga. Utuman na lang diretso. Amen! Tuman na lang. Maraming ugan, sige, ay, tuman na lang. Dili. Inganang atong disenyo. Don't you know that by the authority nga naa sa atua, pag mo pa-cover lang tagpadayon ni ana, we are safe and secure. Amen? Mas safer ka o secure ka kung naa ka under the covering of the man in the authority nga gihatag ni Lord sa imo. Kanin to ana? Nga kung ba na mo yung maglid, masunod ra ko? Hindi na maglabad-labad akong ulo. Amen. Muna nga, no questions asked. Wives, continue
continue to be in the governmental covering of your man. Amen! Again, bisag unsa ka ka-talented, mas talented man ka sa iyaha, o mas naakay position kaysa sa iyaha, when it comes to your marriage, dawaton gyud nato na. We are under the head, the governmental covering of our man. Pagkanindot na ano? He's my man. Ang mga asawa ato mga bana, yes, you're my man. Amen. And then they will say to you, you are my woman. Oh, di ba? Power. Amen. And of course, the head of man is Christ and the head of Christ is God. So makita na to that ang head dinhi, ang ulo dinhi, it's actually symbolize the thought of headship again, or gitawag nato og governmental authority. So nakalati din na ang tanan, no, ang ato ang gitawag nga authority over us. So our story in the Garden of Eden, nahimo na siyang most dramatic. Because God Himself is telling the devil that someday, the seed of the woman, nga nahimo nga ang ato ang Ginoong Jesus o gatong Ginoong Yahusha, would wrench the scepter, ilugo niya balik ang scepter gikan sa imuhang kamot, ug ang crown, the sacrifice of our Lord Jesus Christ in the cross, ang tao, mabalik kaniya. Ang iyahang posisyon, ang iyahang crown, mabalik kaniya. Hallelujah! And Satan would be defeated. Mapildi ra gyud si Satanas. And dominion would be restored sa pamilya sa Dios. Hallelujah! So makita nimo nga naatay kay namatay royal family na kinahanglan ta og royal redeemer. Ingyan nimo tapad royal redeemer. God's son, as the Son of Man, kinahanglan gid siya mahimo nga tao. Because unless ang dugo moawas gikan sa usa something ba? Everything. Almost everything malimpyo or mahinlo pinaagi sa pagpaawas og dugo. No, every sin. Halos tanan do kunong sala malimpyo, pinaagi sa pagpaawas og dugo. That is why in the Old Testament, ang mga animals ang nag-replace o sa temporary. Tungod kay temporary man, wala bay maingon nga kadabang eternal o forever nga solusyon kung magpabilin sa animals. But just at the right time, the Son of Man, the seed of the woman, who became the Son of Man, came into the world in the form of flesh and with blood, so that ang iyahang dugo mahimo kanato nga mooy mo bayad o mo-pay the price para sa royal family nga nawala tungod sa sala. The kingdom of heaven will one day rule the earth. Pinaagi ni ining pamilya sa Dios, the God's family of sons and daughters. That's why Jesus, our Redeemer brother, nahimo siya nga firstborn, unang nga gipanganak of that glorious family. And through Him, we have a victory nga mulas na mulungtad na hangtod sa kahangturan. Amen! Hallelujah! Pinaagi sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesus. Wala tagipasagdan sa Dios. Nga forever na lang under the dominion of the enemy. Giplano niyang daan that one day, ingnan na imong tapad natay one day. And your one day has come. Niya na ang atong one day. Kita na ang mag-rule. Salamat na pinaagak ang Ginoong Hesus, the firstborn of that glorious family. We will have the victory that will last forever.
Ug moabot gid ang panahon that the kingdom of this world will become the kingdom of our God. In the book of Revelation, gisulti na ng daan that the kingdom of this world will become now the kingdom of our God. Ug mao nang gibuhat ni Ginoong Hesus. Ingon siya in Galatians chapter 4 verse 4 to 7, nindot kaayo ang pagka-picture ni Apostol Paul kung giunsa ang gibuhat diha sa plano sa Ginoo. Nagtuo sa tanas nga pila ka tuig na pila ka millennium nakalimot na ang Dios sa iyang overall plan, but no. Ingon sa Galatians chapter 4 verse 4 to 7, when the right time had come. Ingnan niya matapad na agyo di ay right time. Moabot yun ang sakto nga panahon. Hallelujah! Niyo siya day, when the right time had come, God sent His Son to be born of a woman, na tao na sa kababae, and live under the law. Gibuhat niya to redeem those who were also under the law. O pinaagi ni in this way, we were bought, gipalit, bought, and brought back. Hallelujah. Nagibalikta, gipalit o gibalikta diha into God's family as His very own children. Aron nga mahimo natang mabalikta as the member of the royal family. Way lain pa maagi. Kinahanglan nga iula ni Ginoong Hesus ang iyahang hamili nga dugo. That's why gitawag siya og Royal Redeemer for the royal family. Hallelujah. And for this reason, He sent the Spirit of His Son into our hearts, and from our hearts into His. The Spirit now cries out, Father! Dear Father! Pagkanutan, no? Abba! Mahal na ko nga, Abba. No longer are we slaves. Hallelujah. But God's beloved children, and as His children, everything, mo ninindot din sa dihang anak na ka, everything nga naa that belongs to Him, now belongs to us too. Muna kung giingon nga sa atong kaluwasan, dili lang kay ang ato ang naluwas tagikan sa atong mga sala, ug diyan ta ipadala dito sa impyerno. With our salvation comes also the kingdom. And everything ang nagpanag-iya ni Ana Mao ang atong amahan sa langit. Now, we were given also now the authority because we belong to the same family. Ug unsa ang naa sa atong amahan, ato ang tag-iya na puta. Amen. Murag di ka gusto, murag man. Amen. Kinala first mo na amen. Lord, salamat. Everything, imagine ka na, everything that belongs to Abba. Kaya pwede na tayo makatawag sa iya, Papa! Papa, oh! Wa na ko'y pang Judith na pudlo. Papa. Pa! Juna na sad. Pa, ang akong Bill. Nanapod si Bill. Uy, paingonal po din eh. Pa, nanapod si Turko, oh! Ingon rin siya, ayaw na lagi pag huna-huna nga slave pa ka. Dili na kaulipon sa utang. Anak ka sa Diyos, and everything that belongs to Him now belongs to you also. This is not prosperity gospel. This is about you. It's about God and His overall plan of redemption. Hallelujah! Salamat that authority which He had cleverly taken from the first family, Satan. In the Garden of Eden, Jesus fulfilled the prophecy given the serpent in the Garden of Eden. When the right time came, through the cross of our Lord Yahushua, Satan was defeated and he was dethroned. Pag naaga ni i-dethrone, naapoy i-enthrone. Amen! That's why Jesus Christ became, because of His death,
And because of his death, he won the victory. All authority in heaven and on earth, gihatag na din sa iya. And he is now sitting at the right hand of the Abba. Muna nga whatever man, kaya naglingkod na siya dito. Ug niingon siya, ang akong kapamilya, kumusta man sila? Nilingkod na ba po sila sa ilahang mga trono? Yes, pwede ka mulungkod sa imong trono. Kabalo ba ka nga, now, bisag buhi ka diri karon, so kaya ito? Your body nga gi-prepare sa Lord sa imuha. Natuloy na ba sa inyo ha, di ba? The body that He prepared for you is already sitting there. That's why we are all sitting in the position of victory. Amen. Kasi Ginoong Hesus na himo ng hari. Og siya gitawag na King of. So ito? Siya gitawag og King of Kings and Lord of Lords. Amen! The authority nga cleverly gikuha sa atoa from the first family has been returned to the redeemed sons and daughters of God. O kana, ikaw og ako. Hallelujah! But although Satan tried to avert the plan, wala gihapon siya. Kabalo ba mo nga iyang gipanuhan nga bisan pa nakahibalo ko siya sa propesiya. Pagkatao pa lang ni Ginoong Hesus, iyan ang gisugdan. Satan actually tempts Jesus. Kabalo ba mo nga gusto niya babagan? Nga dili madayon nga siya mulingkod sa iyang trono, mahimong hari pag-usab og ibalik pod sa ato ang hari, ang hangarianon nato nga otoridad. Iyang gitintal. Gitintal niya si Ginoong Hesus. Pinaagi daw ko siya nga ihatag na ko ni tanan sa imuha. Kung ikaw muyukbo ka na ako, all the kingdoms of the world and their glory I will give it to you. If you will just worship me, you will fall down and worship me. But Jesus said to him, away with you, Satan! For it is written, you shall worship the Lord your God, and him only shall you serve. Then the devil left him, and the angels came and ministered to him. Very interesting ni. Actually, very interesting ni kayo siya because under the authority siya, we come under the authority of the one nga ato ang gisimba. Again. We will come under the authority of the one that we worship. Or actually, what we worship becomes our authority. What we worship becomes our authority. Mauna ang gusto kuhaon. Mauna ang what the devil was really trying was, Jesus, Son of Man, if you will come under my authority, I will give you rulership. Don't you know nga dili ito komedya nga tentasyon? Mimo sa ta, kaya man to niya kay Diyos man siya. Si Jesus biya siya. The temptation was so real. Ngano mo to yang gihatag, gusto niya ihatag no nga tentasyon og iba ano kay Ginoong Hesus? Kay nahibalo siya nga dili lalim. Dili lalim ang pagkuha, pagbalik. He has to pay the price sa iyang kaugalingong kinabuhi. That's why the temptation was so real. Kay pwede jud kaayo nga i-shortcut na lang. Kay miyong siya nga ibalik na ko sa imong Jesus came into this world not just to save us. Nga di mo ato sa hell. But His real purpose was to get back the dominion and authority nga nawala sa tao. That was His real mission. Our kingdom, our kingship. Mo to yung pinaka-real nga mission. Mabito nga pagwali saya, repent for the kingdom of God is here. Kinawala na sa ato. So His real mission here, the good news is, the kingdom of God is
kingdom of God is at hand. Hapit na. Nakuha na to ni? That was the real mission. That's why ang temptation alang sa iya nga, i-worship lang ko niyo mo, ibalik na ko sa imo hatanan. Ikaw na ang maghari, balik aning kalibutan na. Sa loob-loob mo sa tanan, kagat gani ka karon, human ka. Salamat na lang gyud sa Ginoo. Wala gyud ni kagat, but the temptation was so real. Kabalo ba mo that even though Jesus Christ is 100% God, He was also at the time 100% man. Muna kung unsa ang mga ang weakness, unsa ang kaluyahon sa usa ka tawo. Kung unsa ang kaluyahon ni mo Bob, kung unsa ang kaluyahon ni mo Michael, maupo na ang kaluyahon nga naa kang Ginoong Hesus anang mga panahon na. Dili siya mingon nga astig ko. Pulis ra ba ko? Di makayanan na ako na. Ako gud si Napoleon, di ba? No. Ato nga mga panahon na our Lord Yahushua was still as mayroon ka frail and weak. Temptation was real. And Satan had the authority na apa sa iyaha. Yes, at that point in time, Satan actually had dominion and authority over the kingdoms of the earth. It was the authority nga iyang gikuha kang Adan sa diyan ni disobey ang tao ngadto sa Dios in the Garden of Eden. So tinuod yun to, naa sa yaha ang scepter, naa sa yaha ang crown, naa kang Satanas. Tinuod to nga iyang gi-offer. Ug kato nga authority and dominion nga mao gyud gianhin ni Ginoong Hesus, He came to regain for the true worshipers of the one true God. Mo ang kaibalo sa Satanas eh. Nga that was the very reason. O kung papakita ni Ginoong Hesus no sa scepter o sa crown, di man to makita. No, dili to siya makita literally. But in the spiritual world, hibalo siya gigunitan ni Satan ang scepter o gisuot niya ang crown at the time. Nakit-an probably ni Satan nga si Ginoong Hesus, pagkita niya sa scepter, pagkita sa crown, nagilak-gilak ang mata ni Ginoong Hesus. So that is what I came here for. Mo nang rason nga niya ako. Kanindot sa akong kahimtang dito sa langit, nang ni Ama Diyo ko dire. But that is it. Mauna. The temptation was so real, and indeed, Satan had the dominion. Naasa iyaha ang dominion ng rulership at nga panahon na. Siya naghali literally sa kalibutan. And that's why Satan tried to destroy, makita niyo mo nga si Satan tried to destroy Jesus. He tried to destroy Jesus sa iyang pagkatao pa lang tan. He stirred up. Makita niyo mo nga who was that? Herod at the time. Gipatay niya ang tanan nga mga 2 years old. Kapag ba mo nga, only a demon-possessed man would do that? Imagine ka nag-massacre ni mo mga 2 years old below nga mga bata at panganahon na. Kasi may tarong utok na tao na ana. Except, o kaya nga tao, gipossess gyud sa demonyo. But unsa ang tuyo nga gipossess sa demonyo si King Herod? Nganong gipossess si Satan si Herod atong mga panahon na, rumpat yun ang tanan nga mga 2-year-old below nga mga boys? Sa tibuok, Bethlehem, and even Judea. Why? Because he was trying, no? At the time, he tried to destroy Jesus, the seed of the woman. Nakaila siya. Mawita ang mga tao, matingala ka sa ilahang panahon, maayo pa ang demonyo nakaila sa ato ang Ginoong Hesus. Nakaila siya. And that's why even at his birth, he started iyahan ang gisugdan. But when the use of force failed, unsa pay gihimo ni
Gini-failure man siya. Wa man nga matay tanan kay gipasibat man sa anghel, no? Gipadalan sa anghel si Joseph adto sa Egypt. And he mayon ta nakalingkawas. Pero luoy kay tanang mga bata, no? Giprophesy na daal ang tanan daw kuno mga anak Rachel's cry in the whole Bethlehem and whole Judea. Grabe kuno kakusog ang tingog sa pag-mourn ni Rachel because of her son. Ug mao to ang nahitabo literally. Imagine ka mga bata. Pugutan sa ilahang mga ulo gipamatay. But wala wala gihapon ang yawa o si Satanas ni daog. The use of force failed. And so, when the use of force failed, the devil tried to cause Jesus to sin. And the same way, he had tempted Adam and Eve. So, iparingkamutan niya nga, makasala ang anak sa tao. He sought to get him to move apart from the will and the word of his father. Naglaom siya nga si Ginoong Jesus would act on his own self-interests. Kung daghang kayo mga tao karon nga sa ilang mga balaod, sa ilang mga nabutang sila sa mga posisyon, they would always act in their own self-interest. Ug mao na actually tungod because of insinuation nagikan sa yawa, ug gikan ni Satanas. Ug mao na siya ang gusto mahitabo ni Satanas ngadto kang Ginoong Hesus. But Satan, miyon ta diri, wala siya kasabot. Satan didn't understand the cross. He tried to control, he tried to offer the authority of the world to our Lord Yahushua. By first, gusto niya nga i-control, of course, ang atong Ginoong Hesus. Munang iyang gitintal para makasala, o sa dihang makasala na, of course, ang tao, under na sa iyang control. Umuti iyang giplano. But of course, he failed. Kay wala siya, naa siya usa ka butang nga wala niya nasabtan. Satan didn't understand the cross. While Satan knew ang iyang gingharian, o ang iyang gahom was threatened by our Lord Yahushua, it is possible that he didn't know kung unsa ang method, unsa ang pamaagi, what is the method and what was the means that Jesus would use to defeat him. Nakuha niyo mo ni? Nakahibalo si Satanas nga ni ani si Ginoong Hesus aron pagkuha og balik sa scepter and the crown or the dominion and the rulership or the government or the authority. Nakahibalo siya nga may toyo. But wa siya kahibalo kung unsa ang pamaagi. Nalimtan na niya. Bugo lang gid pud siguro siya. No? Kang iyang pagtuo through force, makiglaban gyud siya kung ako ulang ni siyang patyon. Mao di ba mamuna ganyan sa mga pelikula? Ano man sa pelikula? Di ba sa pelikula? Primero ana ang mga protagonists. Pagpapilipildi ra man gid na. Pero in the end, papilipildi ra sa mga antagonists, pero in the end, ang bida ra man gid gihapon na siya ang mudaog. Ikaw naa ka sa bida nga side. Amen! Kay bugo man siya, wa niya nasabti kung unsa ang pamaagi, aron siya mapilde. Kabalo ba mo, the very means, namaga? Ang iyahang yunahuna nga pamaagi nga pildihon niya, ang atong Ginoong Hesus is the very means nga maudi ay ang gamito ni Ginoong Hesus aron siya mapilde. Maula siya nga giluto ra siya sa iyahang kaugalingong mantika. Nagtuo siya nga pildi siya, pildihon niya ko ni patyon nako ni siya aron di gyud siya makahari. At wa siya kahibalo. Nga iyang ginahuna nga pamaagi nga mapildi si Ginoong Hesus.
is mao ang paagi nga siya mapilde. Si Satan mapilde. Hallelujah! Ingon sa 1 Corinthians chapter 2 verse 8, none of the rulers or princes of this world understood it. If they had, kung nakasabot lang sila, they would not have killed the Lord of glory on the cross. Wa gyud nabugo gyud sila. Mao na kita. Nagtuo silang ilang pamaagi karon mudaog sila. Ay, mga kaigsuonan, na ay pamaagi ang Ginoo, ngayang gamiton. So for example, sige, ayuda, tanang ayuda, gipang gamit, pero kita walay ayuda. The very thing nga ilahang gamiton nga weapon is the weapon that we are going to use against them. Ug mao nang gibot ni Ginoong Hesus. Ang pamaagi nga siya kunuhay mapildi. Gigamit ni Satanas ang iyang kamatayon. Wa siya kay balo nga diha sa kamatayon sa atong Ginoong Hesus. Diha siya mapildi. Hallelujah! You know, Jesus was fully aware that we must first suffer before entering into His glory. Amen? Again. Jesus was fully aware na kinahanglan siya mag-antos usa before siya mo sulod diha sa iyang himaya. It's according to Luke chapter 24, verse 26. Because He was the Lamb before the foundation of the world. Written in Revelation chapter 13, verse 8. Listen here. Calvary and the cross must come before the kingdom and the crown. Again. Calvary and the cross must come before the kingdom and the crown. The devil's offer at world dominion would have been a temptation ngadto kang Ginoong Hesus to rule the world without pain and suffering of the cross. Pwede gid nga mailad siya adto, matintal siya adto. No suffering. Makahari ko nga wala na din ako magantos. Ako na sang gamay lang ulodhan ako na isa ka minuto ulodhan ako na Satanas. But nakahibalo si Ginoong Hesus. Without His suffering, He cannot enter into His glory. And without His suffering, we cannot also enter into His glory. Into the himaya o gingharian sa Dios. Di po ta. Again, yung ko sa inyo famous nga line, no pain, no gain. No suffering, no conquering. Ano siguro na, no? No suffering, no conquering. Di mo mag-conquer. Kung di ka mag-suffer, di ka ka-conquer. There's no other way. Jesus has to die. And He has to shed the 7 kinds or 7 drops of blood. So in our lives, in conclusion, salamat nga bisan unsa pa nga struggle nga atong ginaagian karon. Nahibalota nga naanak ka nato ang atong kadaugan. Hallelujah! Hibalota nga atong ending ane daog na gihapon ta. Hibalota nga atong destiny is victorious living. In the eyes of the world, muratag pilde. Siguro sa imuhang pag-start mo sa imuhang Christian life, probably daghan ang mga tentasyon, daghan ang mga butang, ginahimo ang enemy, para lang mo balik ka sa iyaha. But mayon ko sa imuha, probably in the eyes of the world, muratag pilde. Hinamdam ko sa panahon nga si Bishop mo ipagka-pastor niya, nag-shortage sa ako that ang mga iyang mga silingan, ang iyang mga kainuman, before siya nahimong born again believer o nahimong na pastor eventually, mingon siya na unsa naman na si Dudong man sa una. Naunsa naman na si Dudong nagbaktas-baktas na malang bit-bit og Biblia. So daghang kaayo ang mga bashers.
Adtong mga panahon na. Wala man hinuon siya nabutang sa Facebook. Pero grabe nga bashers. Kay sikat pa biya sa sayahang lugar. Kay makauli siya, mura nagpista. Ang tibuok bunaplay. Paniiha lang itong gikibit balikat. Atong mga panahon na murag, pag huna-huna sa iyahang mga kasilinganan, wa na gyud, nabuang na gid ni siya. So nga na ginaw sa pag huna-huna sa kalibutan, murag pildi ta. Murag lagi tagbida. Nga murag gidaog-daog. Pero nagsugod pa lang di ay ta sa ato ang kadaogan. This world, they are deceived. Because we know that in our sufferings, we are more than conquerors. We are more than conquerors to Him who loves us and to Him who are the called according to His purpose. Kita nga iyang gipanawag, ginatawag. Kita nga iyang mga hinigugma, hibalutahan nga madaugon ta. In this journey, we might be suffering, but we know that as we journey along with our Lord, we are also conquering. We are also victorious. Madaugon ta. Madaugon ka. Ay nanim tapa, madaugon ka. Mao na nga bisan tuod og murag pildi ka karon hunahunahon sa tubang mga tao. Oy, nabankrupt siya. Oy, nagsagay siya financially. Oy, ano man eh. But anak man ang bida. Ano ni mo? Anak man ang bida. Primero pa pildi-pildi raman na. Pero kay nahibalo ka nga ikaw ang bida, daog gihapon ka. Maorog yung gihapon na imong ending. Nakasulat ng daan, ikaw ang bida in the story. Sa history, book nimo, sa story sa book nimo, ikaw ang bida. Diha sa kasing-kasing sa ato ang Ginoo. Amen? Manindog tang tanan karon. Tanaw ra gud imong tapalo. Naong ana no murag dili man ni bida. Di man ni bidahonon. Pero bida na sa istorya o sa kasing-kasing sa ato ang Dios nga Amahan sa langit. Hallelujah. As wala tayo laing mabalik sa Ginoo. Wala tayo laing mahuna-hunaan nga, Lord, salamat jud kaayo. Nagibiyak ang Satanas ang kadaugan sa una. Siya gibay naghari. Ang Biblia nagsulti, naghari gid siya. But Jesus Christ came. And with His own life, and with His own blood, He suffered death. He suffered the cross. He suffered Calvary. And even go through the death. Because naaka sa iyang kasing-kasing. Naako sa kasing-kasing sa ato ang Ginoong Hesus. Sa dihang gibunal-bunalan siya. Sa dihang gilansang na ang iyang tiil og kamot. Sa dihang gilaparo siya. Sa dihang gibiay-biay siya. Wala nawala sa iyang kasing-kasing. I have to do this. I have to win. Ako aning daugon kay na ako'y mga brothers, na ako'y mga ka-brother na nagulat sa ako ang kadaugan. So can you say, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, salamat o Diyos. Thank you, Jesus. You have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Oh, worship the Lord right now. Pasalamati siya. Tibuok niya mong kasing-kasing. Oh, took my place, laid inside my tomb. oh, thank you, Lord. You were buried For 3 days, but then you walk right out again. And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed. Oh, thank you, Jesus. Jesus, for the blood of life. Thank
Jesus, yes. We are lost the mind of power of the blood. There is nothing stronger. Come on. You worship Him. Ipataas ang imuhang kamot na to sa Ginoo. Pasalamatin siya si Bog ni mo kasing-kasing. Oh, power to the blood, the blood. Thank you, Jesus, for the blood, the blood. Thank you, Jesus, yes, was me one. Thank you, Jesus, you have saved my life. Oh, thank you, Lord. Thank you, God. Salamat kay Ginoo. Drawn me from the darkness into glorious light. Lord, wala milaing kabalik na kanimo kundili ang tanang dungog ug himaya. Tanang pagdahig ug pagpasalamat. Ibalik na mo nga kanimo karon. Salamat, Lord, for not giving up. And thank you, Lord, nga even karon wala ka ni give up sa amo. You still continue to abide in us, even in our frailty and weakness, sa among mga kamalian. You always give grace, grace, grace to all of us. So we glorify your holy name and we thank you, our Abba. Thank you for your love, Abba. Thank you for your love and thank you for your grace. Your grace, oh God. Salamat yung kayo, Abba. Even kanamo, you have given us so many chances to go back to you. Sa kung saan nakangit-ngit ng among giagian sa amo ang kinabuhi. Salamat sa imong grasya nga imong mingi pabalik nga nada sa imong kahayag. Ang imong mga katawhan, Lord, padayon nga naa sa among kasing-kasing. Kagamiton mi nimo mightily, O God. Ngadto pa sa uban nga mga tawo nga nagkinahanglan mo baka makasabot ug makabalik diha sa imong grasya. Aron pa Ginoo mudaghan pa ang imong mga anak, the sons and daughters, member of the royal family. And thank you, Lord, that you will use your people, even this service, O God. Ini nga mga networks, O God. Salamat, Lord. Imito nimo sila mightily to share this good news, to share this indeed, really good news. That, O God, na ami Ginoo, kami ang bida diha sa imong kasing-kasing. Kami ang bida diha sa imong storybook. Og salamat kaayo, Lord. Ang kadaogan maangko namo kay hibalumi nga nidaog na ang among Ginoong Yahushua. We love you, Lord, and we worship you. Amen. Amen. The cross is a symbol of redemption, restoration, and victory. Just as the blood of the Lamb protected from His people from death, Christ's blood covers us, shielding us from destruction and opening the door to abundant life. In the book of Luke chapter 6 verse 38 says, "Give, and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over will be poured out into your lap. For the measure you use, it will be measured to you." Kingdom citizens, as we stand under the covering of Christ's sacrifice, let us faithfully return our tithes and give our best offering to the Lord. Let's give. Come on, let's praise the Lord. Hey, hey. I know
Now let us declare the sevenfolds of blessing in 3, 2, 1, go! I and my family will have an open heaven life. Blessings so great, I and my family can't contain. I and my family will have super abundant crops. I and my family are well guarded. I and my family will live in good health. Nothing will be wasted in my life and in the life of my family. My life and my family are such a delight, and nations will call us blessed and prosperous. We thank you, Father God in heaven, that indeed, Lord, ang imong mga kaanakan, may experience Gyud, Ginoo niya ang gitawag nga blessed and favored life. Nga imong giandam alang kanamo. Even as I apply your blood, Lord, towards these tithes and offerings sa imong makatawhan. Salamat ka, aduna gyud Ginoo, breakthrough diha sa ilang mga finances, in the area of their finances, sa ilang business, sa ilang mga trabaho. Lord God, they are blessed, oh God, beyond measure ang imong pagpanalangin kanila. O salamat, O Diyos, na ikaw, O God, mapahimaya gyud sa ilahang mga kinabuhi. Ang tibok nilang pamilya, covered, Ginoo, sa imong hamili nga dugo. And whatever their hands finds to do, Lord, it will prosper in the mighty name of our Lord Yahushua. And even as they raise their hands towards heaven, as I declare this priestly blessing, Lord, i-apply na kong imong hamili nga dugo ni ini Ginoo nga priestly blessing. Whatever it is, Lord, nga ang words nga ma-declare nga na kanila, it will accomplish its purpose nga na sa kinabuhi sa imong mga alagad ug mga katawhan. Yes, ye barakah Adonai biyash mareka, yayer Adonai panabaleka bikunika. Yes, Adonai panabaleka biya samilika shalom. The Lord bless you and keep you. The Lord makes His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you shalom, nothing missing, nothing lacking, nothing broken, great wealth and favor from the Lord be unto all of you. And all God's people say, Amen and Amen. Basta di ma-appeal na lang sa announcement, no? Wala tayo LG karon no nga semana, but use this time for your LG for your Cell 101 training and pag-welcome sa inyong mga bag-o nga mga ka-sisters o ka-brothers sa inyong network. God bless us all. Thank you very much, Mrs. Bishop Ruth Cubas. Before we go to our huddle, please take note for our announcement this week, our mass water baptism this Saturday, March 8, 2025 at Balance Beach Resort, Turil. Please wear white shirt. And of course, next Sunday, we will have another Simbalai, March 9, 2025, Sunday, via Zoom, exactly 9:30 a.m. And of course, we have our special announcement for the 4th service. Meron po kaming mga video booth outside for our runners from District 1, 2, and 3. You can take a picture and a video, to support your district runners. Of course, with our Mayor Bishop Rod and our Vice Mayor and all the councilors are there, ang kanilang mga tarpaulins. You can take a picture by group, by family, or by network, and then you can have your own camera and upload it into your Facebook account. Thank you very much. And of course, like this, we have our example here. Bishop Rod Cubas 2025. Be ready for change. Yes, and of course, our HSU every Sunday still, we have our classes every 1 p.m., 2 and 3 and 4 p.m. for our SOD 1, SOD 2, SOD 3, and SOD 4. Please stay tuned for the announcement. That would be all. Sit to him. God bless everyone, and shalom.